Pilipinas. Radyo Publiko. Sa ating mga implementing agency na nagsasagawa ng mga interventions strategies, mga programa para maibsan yung malnutrition problem sa ating bansa. Oo. Ibig sabihin kasi nun, minsan baka kailangan mong ipivot yung ibang mga Tama programa mo, Mm. depende sa Yes po. results ng Yes survey po. o So, datos na parang, mga oo. makukuha ng FNRI. Effective ba yung mga ginagawang Tama po. intervention or may kailangan talagang agaran kaagad na gawing aksyon? Halimbawa, sa stunting problem, Tama. yung ng ating bansa, nagbabago ba ito? Ano ba yung mga kailangan talaga maging epektibong pamamaraan para maibsan yung malnutrition, particularly sa ating mga kabataan? So Doc Mildred, sa usapang ito, ano po ba ang mga pangunahing aspeto o paksa na saklaw ng ating 2025 updating Ayan. survey? So may mga importante lang po itong aspeto, no, kumpara sa NNS nga po. So pero nakasaklaw po dito yung tinatawag nating anthropometric component. So dito ginagawa namin to yung sinusukat lahat ng body measurements ng ating mga kalahok sa survey. So yung height and weight, waist and hip, so sukat ng bewang, balakang, ng mula pinakabatang miyembro ng pamilya hanggang sa pinakamatandang miyembro ng pamilya. So lahat ng life stages po, meron tayong measurements ng anthropometry. Then meron po tayong tinatawag na clinical and health component. Dito naman po tinatanong yung mga risk factors ng mga Pilipino sa non-communicable diseases. Sila ba ay naninigarilyo, umiinom ng alak, nag-e-exercise, no? Ayun, pati po yung measurement ng blood pressure, kinukuha po din namin para malaman marami na ba talagang Pilipino yung may alta presyon. Then, yung food security. So, tinatanong po natin dito kung marami pa rin bang mga Pilipino ang nakakaranas ng gutom, nakakulangan ng pagkain. Then, yung pong tinatawag nating maternal and infant and young child feeding components para malaman tama ba yung pagpapakain natin sa ating mga baby, yung exclusive breastfeeding na practice pa rin ba ng ating mga nanay, yung pong mga buntis ba natin, pumupunta ba sila sa mga health center, umiinom ng mga micronutrient supplements, and so on. So, yun po yung mga tatalakayin sa 2025 updating survey Alam niyo summit. po, kaya ko paborito ang DOST FNRI Ay, na thank you sa po. yan at iba't iba pang mga bagay na Opo. lagi pong sinusukat ng ating mga taga-DOST, lalo na yung bewang, yung size ng Oo, kanyang- anong kinain? Anong Tama po. kinain? Gaano kadami? Di ba po ba kasama rin yun sa hinahanap po natin, bukod doon sa kulang sa pagkain or kulang sa nutrisyon, pati nasusobran sa nutrisyon. Yes po. So, Oo. napakahalaga. Pag sinabi kasi nating malnutrition can be undernourished or overnourished. So, Kaya mal means abnormal. So, undernutrition and overnutrition. Thank So, you very much po. opo. Naku, paano po ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, at iba pang stakeholders sa mga datos na nalilikom sa survey na ito? Ayun nga po. So, mula sa policy development, so ang ating kongreso, ginagamit ang ating survey para sa pagbabalangkas ng mga polisiya para masugpo yung malnutrition. Ang ating mga mga partner agencies, halimbawa po yung Department of Agriculture, ang ating DSWD, DepEd, sa kanilang mga programa sa nutrition. Then yung ating mga local government units din po, so para ma-monitor din yung mga programa nila sa local level. Oo, kasi lahat naman ng mga programa sa nutrition, madami tayong partners Yes hanggang po. sa local government. So talagang kailangan tulong-tulong dito Yes po. Oo. Multi-sectoral talaga yung paraan para masugpo yung malnutrition. Tama. So, Doc Mildred, maaari niyo po din bang ibahagi sa amin yung mga ilan sa mga mahahalagang usapin na may kaugnayan sa nutrisyon na tatalakayin sa summit na ito? Ayan po, yun nga. So sabi natin, persistent pa rin yung problema ng malnutrition sa ating bansa. Both undernutrition, na nakikita natin sa ating mga kabataan, lalo na yung mga under 5 children. So dito pumapasok yung stunting. Tama. Then, yung lumalaki rin nating problema sa overnutrition. So, nakikita natin ito pagtungtong ng bata ng elementary, yung school-age children, hanggang siya maging adolescents, adults, and hanggang sa pagtanda. So, may problema tayo sa overnutrition. So, yun po yung mga kailangan nating pag-aralan. Pero siguro po, Doc, tama po ba na bukod dun sa mga malnutrition na ating napag-aaralan, di ba dapat parang ating mga kababayan din, aware sila kung sila ba ay may high blood pressure
or under high blood. Tama ba yun? Kasi naalala ko lang po nung siguro mga 2009, 2010, ako po kasi stroke patient. At meron ako nakasama, ang edad ko noon nasa 32. Meron ako nakasama nasa 22 Bata pa. ang kanyang edad. Magandang pangangatawan. Pero na-stroke din po siya. Paano po nangyayari? Yung ba'y kasama sa mga napag-aaralan po natin? Kasama po particularly sa National Nutrition Survey. So mas in-depth po na nalalaman yung mga lifestyle diseases. So kumukuha dun sa NNS, kumukuha talaga kami ng sample ng dugo para malaman kung ikaw ba ay mataas yung blood sugar, yung mataas yung cholesterol, and so on. So napakahalaga talaga yung prevention. Po, Tama. sa umpisa pa Tama. lang, nalalaman na ng ating mga kababayan kung sila po ay at risk or kailangang magpa-konsulta sa doktor. Tama po. Doc, para sa mga interesado makilok at sumubaybay, paano po ba sila magkakaroon ng access or makasali sa National Nutrition Summit? Meron din po ba mga pamamaraan para ma-access ng publiko ang mga presentasyon at mahalagang resulta ng survey? Yes po. So bukod po sa gaganaping face-to-face sa June 17 sa Sheraton Hotel Manila, meron po kaming live streaming. So para po ma-access ng lahat, kung ano man po yung nandun sa Sheraton ay makikita rin po ng ating mga kababayan. So nakapost po ito sa aming DOST FNRI Facebook page. So live streaming po na mapapanood din po nila. At saka Doc Mildred, ito ba yung mga resulta ng survey na to ay ipopost din officially sa website ng Yes. FNRI or iba pang medium, Yes no? po, Yusek Donet. Meron po taming tinatawag na iFNRI. So, ito po yung website ng FNRI kung saan nandun ilalagay po namin yung mga results ng survey. Then, meron din po kami talagang specific na website para lang sa National Nutrition Survey results. So, repository po ito ng data. Yung tinatawag nating e-nutrition website. So, mga ilang araw po after nung summit, so ipopost na po namin o ilalodge po namin doon yung lahat po ng mga materials na about dun sa 2025 updating survey. Ayan. Alam mo, Maganda, maganda napaka-importante yan. Opo. talaga yan eh. Kasi Yes po. maraming datos ang nade-generate ng ating Food and Nutrition Yes po. Research Institute. Tama po. Kaya papasalamat din ako sa lahat ng Yes ating mga po. kasamahan sa FNRI kasi hindi biro ang kumuha ng data. Salamat At the same po. time, yung nakikiparticipate din sa Yes. atin. Tama po. Salamat po kasi hindi nyo lang alam kung gaano kahalaga yung nabibigay nyong impormasyon. Kaya bilang panghuli, baka po may gusto kayong batiin or ano yan muli, Doc Mildred. I-shout out yun na. Opo, sa ating nalalapit na 2026 National Nutrition Summit. Ayan. So, unang-una salamat po dito sa Radyo Siyensya sa pagkakataon na maipabahagi yung informasyon about this 2026 Nutrition Summit. And also po sa ating lahat na mga stakeholders sa nutrition. So, sana po ay kung hindi man kayo maka-attend doon sa face-to-face sa Sheraton Hotel, so inaanyayahan ko po kayo na makinig, makibahagi sa ating live streaming po doon sa ating ipopost sa ating website. Ayan. So, maraming salamat, Dr. Mildred Girindula, ang ating career scientist at Chief Science Research Yes po. Specialist ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Maraming salamat, Doc. Salamat po, Sir Onin. Mga kakunag, sa ating pong pagbabalik, kilalanin naman natin ang mga bagong DOST Varkada, bagong program hosts at bagong programang magatid ng agam, teknolohiya at inovasyon. Tutok lang magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan.
Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw ng kasarinlan, araw ng kalayaan. 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. This is a public service announcement. Discipline is the key. Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakonek mula sa mga komplikadong numero sa classroom at viral video sa TikTok hanggang sa digital screens ng ating mga tahanan. Isang certified ka-DOST Verkada ang makakakwento natin ngayong hapon. Tama yan, Onin, dahil siya ang magiging katuwang natin sa pagkukwento ng agham para sa lahat, mapabata man o matanda, dahil ang lahat ng bagay may saysay. Kaya kilalanin natin ang host ng pinakabago, pinaka-fresh, at pinakaabang-abang na Saysay Vodcast. So let's all welcome ang ating bagong pamilya sa DOST-TV, the newest DOST Barkada, Mr. JP or Engineer JP Penuliar. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya, JP. Magandang agham po, Yusek and Sir Onin. Tsaka sa lahat ng mga tagapakinig Ayan. natin. Alam mo, excited talaga ako sa ating mga bagong programa dito Tama sa po. DOST-TV. So welcome sa Radyo Siyensya, JP. Sobrang dami mong ganap sa buhay. Isa kang licensed engineer, isang TikTok math content creator, at ngayon, DOST-TV vodcast host na rin. Ano ang pakiramdam na opisyal ka ng parte ng aming DOST-TV family? Ayan, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa pamilya ng DOST-TV and syempre ng DOST mismo sa pagkakataong naibigay na ito. Sobrang warm ng pag-welcome, lalong-lalo na nung nilaunch during the DOST 10th anniversary. So sobrang saya ng pakiramdam. And ayan nga, nabanggit mo rin, Yusek Don kanina, na outside sa aking corporate work, meron akong mga ibang pinagkakaabalahan. And sobrang inline ito sa pagiging education advocate ko, na kung saan dun ko ginagamit yung platform. Kasi talagang gusto nating maitaas yung antas ng karunungan ng mga kabataang Pilipino. And sigurado ako na sa programang ito, talagang makakatulong yan sa mga estudyanteng Pilipino na. Tama ba ako? Isa kang chemical engineer. Yes, sir. Ando naman ang pakiramdam ng chemical engineer, pero ando ka sa grupo ng mga kabataan at Ayan. parang nagtuturo ka sa kanila ng kanilang mga dapat malaman. Masaya sa pakiramdam, very fulfilling, Sir Onin and Yusek. Kasi, kumbaga, itong mga learnings natin, ano yan hindi naman yan mananakaw ng kung sino man. So, Tama. to make, to put it into good use, mas maganda na talagang tinatransfer din natin yan sa mga estudyanteng Pilipino. Ayan. JP, as usual, kami pag-usapan naman natin ang pinakabago nating programa bilang pinaka-fresh face o bagong host ng DOST-TV. Bigyan mo naman kami ng background kung ano ba itong Saysay Vodcast natin at ano ba ang layunin nito. Ayan, ang saysay kung saan lahat ng bagay may saysay. Yan ang Yan din natutunan ko noon nung sa launch. Correct. Sobrang witty ng title ng ating programang Tama. Saysay. So, ang layunin naman natin nito is mabigyan natin ng explanation sa mas relatable, very conversational na paraan yung mga topics natin when it comes to science. 'Di ba? Kasi naniniwala din tayo minsan kapag mas
ano lang, usapan, ganyan, mas madali nating natatandaan yung mga paksa. And mas magiging relatable siya such that magagamit natin siya sa pang-araw-araw natin bilang mga pangkaraniwang Pilipino. Hindi naman natin kailangan maging scientist para maunawaan natin yung mga topics pagdating sa science. Yun. Ayan, kasi tsaka, tinan mo, ang gagwapo at ang gaganda ng mga pinili na talagang host. At Thank you po, Yusik Don. oo, lahat tayo. Kaya, so, sabi nga nila, hindi lang sometimes oftentimes science is complicated. Tama. Pero dito sa Saysay, sabi nga ni JP, gagawin nilang lighter, more understandable, at saka conversational, di ba? So ano-ano nga ba yung mga paksang tatalakayin natin sa programang ito at bakit mahalaga ito? Hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. So, sobrang broad din ng mga topics na mako-cover natin. Mayroon dyan sa larangan, syempre, ng technology. Meron pagdating sa food, meron sa agriculture, meron ding education na part. So, ito yung mga paksang talagang magagamit natin. Yung mga information sa pang-araw-araw natin na makakatulong kung paano natin, alam mo, paano tayo magde-decide, di ba? Ganyan. So, sobrang importante na maabot itong mga impormasyon na to para sa ating mga Pilipino. Kumbaga sa madaling salita, ang bawat bagay na naiisip mo, lahat yan may saysay. May saysay. At Correct. mahalaga mapag-usapan para na sa ganoon, makuha natin at maipaliwanag ng gusto sa mga kabataan. Oo. Ano bang ibig sabihin nito? Yan. Kasi nga sabi nila, Yusek Don and Sir Onin, everything under the sun, talagang may siyensya sa likod nito. Ayan. Sino-sino ba ang target audience ng saysay at paano nyo ito idinisenyo para maging relatable sa kanila? So, syempre, target naman talaga natin is lahat ng mga Pilipino, di ba? DOSTV sabi, Science for the People. Yes. Talagang ang mission natin is bring science closer to the people. Kailangan maramdaman. Yan, dapat ramdam na ramdam. Agham na ramdam. Tama, Sir Onin. So, but most especially, gusto rin nating maabot yung mga estudyanteng Pilipino. Yan. And ginawa natin yan sa pamamaraang meron tayong student co-host pagdating sa episodes ng Saysay. So, ilan sa mga partner universities natin, nandyan ang PUP, Manila, nandyan din ang De La Salle Araneta University. Actually, yung co-host natin from De La Salle Araneta University, yan yung nasa unang episode natin. Meron din from Philippine Normal University, University of Baguio, at marami pang iba na dapat abangan ng mga tagapakinig natin. Oo, nakaabang-abang talaga kasi ang mga usapan ng mga bata, biro mo, bata Totoo yun. sila, at least sa age group nila, no? Tama. And Ay kaya nilang ma-explain ang lahat ng science behind many things. yes, At saka yes, marami po mga, kumbaga may tuturing natin mga senior edad na hindi pa lubos na unawaan. Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? At magpapaliwanag sa kanila, bata, di ba? Maugurin ka parang anak na lang nila ang nagtuturo sa kanila. Pero syempre aside sa student co-host natin, no, Yes. kasama din natin yung mga experts natin pagdating dun sa iba't ibang Yun. larangan. So talagang matatahi natin yung expertise ng mga tao sa likod nitong iba't ibang field. And at the same time, students na mas magiging relatable kapag ipinaliwanag natin sa ating mga tagapakinig. Ayan, mukhang fun at exciting ang mga magiging episodes ng programa. Pero sa lahat ng mga episodes na inyong dinevelop, na ano ba sa inyo ang pinaka-remarkable at bakit? Okay. So, sa panahong ito, meron akong dalawang specific episodes na para sa akin very remarkable. Una na dyan yung pilot episode natin na na-release kahapon, which is about earthquake. Alam natin na medyo timely itong paksang ito. So, yung mga kapwa natin Pilipino sa Mindanao. So, itong episode na ito, sobrang remarkable dahil talagang magagamit natin sa pang-araw-araw. Hindi natin alam kung ano yung mga posible pang mangyari. And yung isa pang remarkable sa akin is yung tungkol sa nuclear energy. Ay, So, medyo na-reignite yung Pagiging engineer. Yes, Yan. correct. Yung mga pinag-aralan sa chemical engineering. So, kasi itatahi din natin ito sa ano bang estado ng energy sufficiency ng ating bansa. So, paano natin yan pagpaplanuhan na pangmatagalan and sustainable in the long run? Ayan, naku. Bilang host at isa na sa paghatid ng science information sa iyong palagay, paano ba makakatulong ang saysay sa pagpapanapit ng GAM sa publiko, lalo na sa mga kabataan? Ayan, so lahat ng mga impormasyong matatalakay natin sa Saysay,
So talagang yung mga technical terms nandyan pa rin yan bilang bahagi ng agham. Pero mas gagawin nga natin itong magaan, 'di ba? Pagdating sa pag-explain yung mga analogy natin para mas ma-absorb talaga siya ng mga Pilipino. And itong information na ito yung gagamitin natin para sa mga paggawa natin ng desisyon. Kasi kapag tama yung impormasyon na meron tayo, mas tamang desisyon na magagawa natin. Unlike kapag meron tayong mga maling impormasyon, yun yung nagiging dahilan ng confusion o worst case, maling desisyon yung nagawa natin. Tama. Ayan, at saka yun nga sabi nga ni JP, yung mga technical terms, baka pagkakasa kanila magiging common na yon. Natural na binabanggit itong mga technical terms na to. Kaya ngayon, saan at paano natin mapapanood ang ating mga ka-DOSTV barkada ang Saysay Podcast? Ayan, mga JP. ka-DOST Barkada, inaanyayahan ko kayo na mapanood at mapakinggan ang Saysay, kung saan lahat ng bagay May saysay. Ayan, so available yan sa Spotify and YouTube accounts ng DOSTV. So makikita nyo yan dyan. And syempre, inaanyayahan ko na rin kayo na i-like, mag-subscribe sa page ng DOSTV and sa lahat ng kanyang social media accounts sa Instagram, TikTok, and Facebook. Baka may gusto ka bang i-shoutout dyan na sa iyo ang pagkakataon? Shoutout sa aking mama. For sure nakikinig. Siya ang unang tagapakinig ng unang episode. And siguro yung mga estudyante ko na rin na natuturuan. Actually, bago ako pumunta dito, Yusek and Sir Onin, nagturo pa ako ng mga estudyante, nagre-review para sa kanilang college entrance test. So, sila rin yung mga taga-suporta natin. Pala, no? Tama-tama. Anyway, maraming salamat, JP. Maraming salamat at kay JP Penuliar, ang ating program host ng Saysay, ang pinakabagong science podcast hatid ng DOSTV. Maraming salamat at alam ko maraming makikinig at manunood sa ating Saysay. Ayan. Maraming salamat, JP. Maraming salamat po. Mga kakunag, sa ating buong pagbabalik, makakasama pa natin ang isa pang bagong mukha ng DOSTV. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakakonect not just one but two. Kaya naman ating kilalanin ang isa pang bagong programang hatid ng DOSTV na siya maghatid ng mga kwento ng bayan at negosyo na lumago sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Tama yan, Onin. Kaya naman, wag na nating patagalin. Makakapanayan po natin ngayong hapon ang program host ng Nego Siyensya, si Alex Baltasar. Magandang agham sa iyo, Alex. Magandang agham na araw po, Yusek Don, and syempre Sir Onion. Thanks for having me today. Ayan. Kumusta po? Marami ang excited para sa ating bagong program ng DOSTV kung saan negosyo at siyensya ang pag-uusapan. Kaya Alex, para sa karagdagang kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ang negosyensya at bakit ito naiba sa ibang programa sa DOSTV? Kanina may saysay, pero ito negosyensya. So, ano ang iba sa negosyensya? Yun, unang tanong pa lang pero napakaganda na, pero salamat po dahil pagkakataon na rin ito para mai-share po natin sa ating mga kababayan itong bagong programa natin na pinamagatang Nego Siyensya. So ito po ay negosyo and science sa iisang programa, but it's not just about those two things. Syempre, kasama po dyan yung pagdadala at pagtatawid ng inobasyon, no? Doon po sa hanap buhay ng ating mga kababayan. Syempre, hindi lamang ito tungkol doon sa success story kagaya ng iba nating napapanood na naluluha-luha pa tayo. Although, yun po, magbaon din kayo ng tissue pag po ito ay pinanood ninyo sapagkat very inspiring yung ating po mga maririnig na istorya. Pero ito po ay rekomendasyon at mga hakbang yung ituturo sa atin na nakabase syempre sa science. Sabi nila ang negosyo, di ba, hula-hula daw yan. Ito ay parang swertihan, yun ang term nila. Kumbaga sugal. Oo, pero sa totoo lang, bakit kailangan nating sumugal nang hindi tayo sigurado kung pwede naman na i-lessen natin yung risk sa pamamagitan po ng agham? Yan.
Very good. Sabi nga nila, siyensya sa likod ng bawat negosyong pag-uusapan dito. Ano ba layunin na gustong makamit po ng programang ito ng DOSTV? Yun. Siyempre po, Yusek and Sir Oni, no, yung ilapit natin sa ating mga kababayan yung impormasyon na marami pong mga programa ang gobyerno na available, na pwede po talagang makatulong sa ating mga kababayan. Hindi perpekto ang gobyerno pero may mga effort po tayo, no, na ginagawa para mailapit po itong mga serbisyo na ito, lalo na sa ating mga MSMEs. No? Sa katunayan, meron po tayo. Yung isasalang natin yan for our pilot episode, siya po ay dating OFW. Kumikita ng malaki kasi nagturo pa nga po siya ng science bago po siya umalis papunta ng ibang bansa, pero sa kanya pong pagbabalik bayan, no, syempre medyo question sa kanya, anong gagawin ko sa aking pagbabalik? Pero buti na lamang, siya po ay may guts din at may initiative talaga na magsimula at may background din sa siyensya, lumapit sa DOST. Yung kanyang kapital na 7,000 pesos ngayon, nako, kumikita na siya ng siguro mga 10 million per year. Wow! Yan, yan ang nakakagulat, di ba? Talagang marami tayong kwentong ganito. So, ilan ito sa mga dapat abangan ng mga manonood sa programa nating Negosyensya. So, ano pa, Alex, ang mga exciting na magaganap sa ating programang ito? Ayun, marami po actually itong aking kasuotan ngayon, no. Sabi ko nga ang aking pangarap para sa ating bansa, instead of asking the question, who are you wearing? Tapos sasabihin mo ay sikat na designer, 'di ba? Parang pwede yata sabihin natin, who are you wearing? Ako po, suot ko ngayon at bitbit ang kasaysayan ng Buhid Tribe. Ito pong aking suot ngayon, for example, no, mga kababayan, ito po ay gawa ng mga kababaihan ng Buhid Tribe. Kinover namin ito nakaraan lang. Hindi ko pa nga nalaban pero mabango kasi napakalinis ng kanilang mga Saan ang gawain. Buhid Tribe? Para Sa Buhid po, ito po ay sa Occidental Mindoro, sa may mabundok na part. So ito Mga po, mangyan. opo, sinuyod po natin yan. Kanila nga Marami daw tayong kinoconsider. mangyan. Yes, totoo po yan. Ang sabi nga nila, no, kinoconsider nila yung kanilang mga sarili bilang bunso sa lahat ng mga tribo sa Occidental Mindoro. Sapagkat, bakit bunso? Dahil madalas sila daw ang panghuli pagdating sa innovation, napaka-skeptical daw ho nila o ayaw nila yung mga makabago. In fact, ang sabi nga sa atin, even yung education, minsan parang, lalayo ka pa ba? Dito na lang tayo. Pero, sa pagdating ho ng makabagong teknolohiya sa tulong ng Department of Science and Technology, dun sa kanilang programang CEST o Community Empowerment, no, through Science and Technology, dumating yung mga makinarya. Ang tanong ko nga sa kanila, buti, parang, hindi Tinanggap, kayo, ano? opo, yung naging pagtanggap nila talagang napaka-open ho nila at naging bukas sila at ngayon talagang sobra po yung pasasalamat nila sa departamento. Mukhang exciting talaga ang mga episodes ng Negosyensya dahil mukhang hindi lang sa Metro Manila ang may access agham. Alex, ang saan lugar ba nga tayo dadalhin ng programang ito? Nako, ito po ay hindi travel show pero parang umikot din tayo no, sa buong Pilipinas. Pero ito po ay patunay lamang na ang mga inobasyon ho, ang mga programa ng gobyerno ay hindi lamang limited no sa National Capital Region dahil madalas yan ang sigaw ng ating mga kababayan. Kailangan across the board ang pagtaas ng sahod, yun hong mga pagdating ng makabagong teknolohiya, but even sa mga remote ho na lugar dito sa ating bansa ay talagang susuyurin ho ng Department of Science and Technology at masasaksihan nyo po yan dito sa ating programa. Wow. Ayan, sigurado maraming kwento si Alex bilang host at tagapaghatid ng science information mula sa Negosyensya. Yung palagay, Alex, paano nakakatulong itong programa sa pagpapalapit ng agham? Nasagot niya yung iba, pero lalo na sa ating mga MSMEs. Ayun, napakaganda po niya no kasi tayong mga Pilipino, hindi lahat sa atin pinalaki with that entrepreneurial mindset. Tama. O mag-aral ka mabuti, tapos ito, magiging bossing ka. Yun po ang napakagandang pangarap para sa atin. At napakaganda po nun. Ako mismo, empleyado ako. Pero bakit nga ba hindi naman natin i-explore yung isa pang bagay kung saan pwedeng magaling ang mga Pilipino? At sa totoo lang, napakagaling hong negosyante ng mga Pilipino dahil ang mga Pilipino napaka-optimistic. Malugi man yan, saan man tayo lumubog, nakangiti pa rin. So kung Totoo. gagamitin po natin yung quality na yun sa pagnenegosyo, tiyak magtatagumpay. Samahan mo pa ng agham. Nako, maganda yan at talagang palagay ko ako, isa sa mga fan ng DOSTV. Pag nanood ako, baka maiyak ako. Sabi mo nga. Yung tissue. Oo. Buksan natin yan. Kasi una sa lahat, binabanggit mo kanina yung isang episode mo na
nag-invest ng 7,000 pesos. Ngayon, kumikita ng 10 milyon kada taon. Ay, talagang mahusay yan at maganda. At talagang palagay ko ay marami pang maingganyo manood ng Negosiyensya. So, bakit ba hindi dapat palagpasin ng publiko yung panonood ng Negosiyensya? Ano yung ilan sa mga episode na dapat abangan? Ayun, syempre napakadaming unforgettable dito na kwento. Kagaya na alam mo no aking nabanggit kung saan binisita natin yung isang tribo sa Occidental Mindoro. Ito'y grupo ng isang kababaihan na nagtatahi, 'di ba? Sila po ay nahahati sa 3 pangkat. Nandiyan yung gumagawa rin sila ng mga alahas. Sari-sari po pero ito ay patunay na kung meron pong siyensya, kung merong agham, natitiyak natin na malelesen talaga yung risk. At ayaw natin na masayang yung ating resources because if anything, ang Pilipinas, napakayaman po natin sa resources. Kailangan lamang natin ng mga tamang proyekto, tamang tao na mamumuno rin, syempre, no? At tamang tao na magde-delegate itong mga proyektong ito para po lalo pang payamanin ang ating bansa. Dahil ang kultura natin, sa totoo lang, economic asset po natin yan eh. Tama. At kung may isang salitang maglalarawan sa Negosiyensya, ano ito, Alex? At bakit? Ayun, parang nasa tagline na ito ng DOST pero yung oportunidad. Kasi napakarami ho nitong oportunidad na nabibigay hindi lamang sa isang Pilipinong nangangarap pero even ho sa isang komunidad, 'di ba? Na dati mumunti ang pangarap pero pwede pala nalakihan natin ang ating pangarap dahil minsan takot tayong mangarap kahit libre lang ito sapagkat skeptical tayo whether or not meron bang patutunguhan itong aking pangarap? Baka masayang lang, di ba? Ang aking oras sa pangarap. Pero kung alam mong posible itong mangyari, it's within your reach. Posible po ang mangarap. Kaya mga kababayan, tayo po ay mangarap sapagkat merong mga oportunidad. Ayan. Science and opportunities for all. Ayan. Diba si Yusek Donet? Oo. Yan din ang ating tagline, Yes, di ba? po. At tika, bago natin tapusin ang ating pagkukwentuhang ito kay Alex, hindi pa natin lubos na kilala si Alex. Di ba? Isa Tama din po. siyang bagong program host. Kaya Alex, magpakilala ka at ano ang nabago nung simula na maging host ka ng Negosiyensya, di ba? Negosiyensya, tama. Ayun, syempre unang-una po sa lahat maraming salamat sa pagbibigay ng trabaho, ano? Lumabas na yung Bulacan accent ko sapagkat ako po pala ay isang proudly Bulacania. So ako po have been in the business for almost a decade, no? Nagsimula po ako sa pagiging radio DJ, tawid-tawid tayo ng pag-a-anchor din, at ang ganda ng booth dito. Sana all, ang ganda po talaga. Yun po. So ako po ay 28 years old at ngayon tayo nga po ay nag-host na ng programang ito, no? Ako po hindi naman ako negosyante. Sasabihin na, baka hindi kami matuto dyan. Pero again, science ang magtuturo sa atin, ha? At ang maganda rin siguro dito is magagaling kasi yung aking perspektibo bilang isang host from someone na gusto ring matuto. Totoo. At yun naman talaga ang key para tayo po ay mas lalo pang tumalino sa buhay, yung ating abilidad to be trained at yung ating willingness to learn. Totoo. At isa po yan sa mga adhikain ng Pangulong Marcos ngayon ng kanyang administrasyon na ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga tao na merong maaring gawing negosyo, gawin natin negosyo. Lalong-lalo na pagka yan is siyensya, inobasyon, kailangan lakipan natin ng dagdag na kaalaman para higit pa natin mapagyaman ito. At isa nga po dyan, ang pagnanegosyo sa mga innovations and science for the people. Totoo. Kasi itong mga inobasyon na ito ay nagmula sa mahabang pagsusuri na ginawa ng ating mga researchers at scientists at sa pakikipagtulungan ng ibang ahensya ng gobyerno. Hindi lamang ng DOST, may partners din kami sa labas ng DOST. Mas lalong napabuti itong mga inobasyon na ito. At saka tiyak na kikita ang negosyo natin. Pero syempre, hindi naman risk-free, ano? Tama po. Pero at least meron kang mga katuwang para umunlad ito. So, ayan, may mga unforgettable episodes ka ba, Alex, doon sa Negosiyensya? Ayun, syempre lahat naman para sa akin ay unforgettable sapagkat tayo ay natututo every time, no? Pero siguro yung kwento ng, ano ba ito, yung magpapautang pero walang interes, walang collateral, di ba? Saan mo yun maririnig? Dito po yan sa Department of Science and Technology, marami silang mga ganyang programa at isang ang patunay dito, no? Yung ating, si Dr. Alfred, isa rin po siya sa ating mga finiture na nakatanggap po o isa sa mga benepisyaryo nitong programang ito. Napakasimpleng tao. Siya po isang doctor by profession, no? Manggagamot. Pero talagang pinili niya na
mag-venture na ng full-time sa pagnenegosyo. Mga anak na lang niya actually ngayon ang pinag-doktor niya, pero siya sa pagnenegosyo na ngayon ang kanyang puso. Hindi ko malilimutan sapagkat napaka-humble na tao. At para masabi mong ang isang tao maging matalino, hindi naman pala nga kailangan sobrang, alam mo yun, hambog, di ba? Ang nakakatuwa, kung sino pa yung mga eksperto at pinakamatatalino, sila rin ang pinaka-humble. Parang kayo. Parang si Yusek, na perfect Parang si example. Yusek, Oo. tama ka. Anyway, Alex, baka may gusto ka pang ipahayag at imbitahan ang ating mga kababayan na manood ng Negosiyensya. Ayun, mga kababayan. Nako, sana po ay wag ninyong kalimutan na suportahan at panoorin ang pilot episode ng ating programang Negosiyensya na isasalang po bukas na yan, ha? June 13, Sabado, 9 a.m. up until 9:30 in the morning sa GTV at sa bayan din pong mapapakinggan sa DZWB. Ayan. Tutukan natin yan bukas na 9 a.m. to 9:30 a.m. So maraming salamat sa ating bagong program host, Alex Baltasar ng DOST Barkada at program host nga ng ating Negosiyensya. Maraming salamat, Thank you. Alex. Maraming salamat, Alex. Salamat po. Samantala mga Connect, oras na para ating alamin kung ano pa makaganapan ng ating kalihim DOST Secretary Renato Yusilum Jr. sa mga susunod na araw. Narito po ang mga kaganapan ng DOST sa pangunguna ni DOST Secretary sa mga susunod na araw. Bukas po, katulad ng sinabi kanina, ay ating ika-68th anniversary ng Department of Science and Technology. Kaya sa aking kapamilya sa DOST, happy anniversary po. At sa Miyerkules naman ay gaganapin ang ating 2026 National Nutrition Summit na pinangungunahan ng DOST Food and Nutrition Research Institute. At sa susunod na linggo naman ay celebration din ng Metals and Engineering Week. Ito po ay pinangungunahan ng ating DOST Metals Industry Research and Development Center. Maraming salamat po, Yusek Don at mga Connect. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabayan din po makapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Muli ako po inyong kapatid sa Impapawid, Oning Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, para sa agham na ramdam, sa ngalan po ni DOST Secretary Renato Yusilum Jr., ako si Yusek Maridon o Donet Sahagun, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Ito ang Presidential